Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Pag-usapan natin itong nasa ating screen. Naglabas po ang tanghere ng kanilang pre-election senatorial preferences survey. At ito mga kababayan ang naging resulta ng kanilang survey. Sinagawa ang survey nitong February 10 to 13, 2025 sa 2,400 mobile-based respondents. Ayan mga kababayan yung nasa ating screen, yung listahan ng top senatorial candidates para sa 2025 midterm elections. At lumalabas mga kababayan etong si Ben Bitag Tulfo mga kababayan ay nalagpasan na si Erwin Tulfo sa pagiging number 1. Pero halos dikit lang sila mga kababayan. Ang kanilang rank, si Ben Bitag Tulfo at si Erwin Tulfo ay 1-2. Lamang lang ng porsyento si Ben Bitag Tulfo, 53.5. Habang si Erwin Tulfo ay 53.33. Siguro nagkaka-apekto na yung mga banat kay Erwin Tulfo mga kababayan. Yung issue niya sa citizenship, pati na yung pagkanyang TNT dyan sa Amerika ng mga panahon na sinasabi niya na para daw sa pamilya yung kanyang ginawa. Kaya siya nag-TNT. Ayan mga kababayan. At pangatlo po, si Senator Bongo. Ayan mga kababayan, si Bongo talagang nananatili sa top 5 kasi ginagamit niya yung salitang malasakit. Pero ang totoo, malasakit ba talaga? O pasakit? Ayan po si Bongo. Pang-apat, Vicente Soto III, mga kababayan. So itong si Bongo, ang kanyang rank ay number 3 at number 4, Vicente Soto. At rank 5-6, dalawa po mga kababayan, rank 5-6. Pero lamang sa porsyento si Bong Revilla Jr. At pang-anim si Pia Cayetano. Pero parehas po sila ng rank 5-6. So, ibig sabihin nun, pwede silang magkapalitan. Number 7, Ben-Hur Abalos. Number 8, Manny Pacquiao. Number 9, Lito Lapid. At number 10, Bato de la Rosa. Pero ang kanilang rank ay 7 to 10, 7, 8, 9, 10. So, pwede magkapalit-palitan si Ben Horabalos, Manny Pacquiao, Lito Lapid at Bato de la Rosa. Alam nyo, ako nagtataka dito sa tanghere. Bakit ba laging kasama si Bato de la Rosa dyan sa sa inyong top 12? Ako nagtatanong lang naman ako kasi dun sa ibang mga survey sa Publicus Asia, sa Pulse Asia, SWS, hindi naman pumapasok si Bato Pero bakit dito sa tanghere, laging pasok si Bato de la Rosa? Ano kayang meron dito sa tanghere at kay Bato de la Rosa? Yun lang naman pinagtataka ko. Bakit doon sa karamihan ng survey hindi pumapasok si Bato, pero kapag tanghere, pumapasok si Bato? Nako. I smell something fishy. Nangangamoy bagoong mga kababayan dito sa tanghere. So yan, 7 to 10. Kasama si Bato de la Rosa mga kababayan. At number, saan na ba tayo? Teka. Okay. Number, hindi pala. Ang 7 to 10 hanggang kay, ano nangyari ba? 7 to 10 hanggang kay Lito Lapid. Si Bato de la Rosa pala, 7 to 11. At pang-10, tama ba? 10, Willie Revillame. Bilangin nga natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 si Bato de la Rosa. Willie Revillame, pang-11. Pero ang kanyang rank ay 10 to 13. So naglalaro sa 10, 11, 12, 13 si Willie Revillame. Sumunod si Ping Lacson.
Sumunod si Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Abby Binay. Ayan mga kababayan. So, si Kiko Pangilinan, Bam Aquino, at si Ping Lacson, 11 to 14. So, pwedeng pumasok pa itong mga to. Pero 11, 12, 13, 4, so 50-50 mga kababayan ang kanilang chance ang makapasok sa top 12. Si Ping Lacson, Kiko Pangilinan at Bam Aquino, the fourth. Pero ang pasok po sa 12 ay si Ping Lacson base po sa kanyang porsyento na 33.33. At pang-14 si Abby Binay. Ayan mga kababayan. So, medyo may nawala dito Ang nawala dito mga kababayan sa top 12. Ito mga kababayan. 14 na yung kanina. Ito yung 15. Pang-15. So, bago ka makapasok sa top 12, kinakailangan manggurgur ka ng tatlong senator, para pumasok ka sa top 12. 15 ka Diba? So, gayahin natin si Duterte. Kailangan makapaggurgur kayo ng tatlo para pumasok kayo sa top 12. Ito yung si pang number 15, Camille Villar. Number 16, Amy Marcos. So, itong dalawa na may pinakamalaki na gastos, dyan po sa kampanya, na bilyon na ang nagastos, number 15 to 18 mga kababayan. 15 to 18. So parang walang kapag-apag-asa to. Walang kapag-apag-asa itong si Camille Villar at si Amy Marcos. Si Camille Villar, nakatanong ni Mima to doon sa kanilang alyansa para sa Bagong Pilipinas Rally. Tinanong siya, pro-Pilipinas ba o pro-China? Sabi niya, thank you. Walang yan. Anong thank you? Tinatanong ka kung pro-Philippines ka o pro-China, sasabihin mo, thank you. Paano ka iboboto ng taong bayan? Ayaw mo gumawa ng stand. Dapat kapag tinanong ka, sabihin mo, kahit plastic, sabihin mo, pro-Philippines ka. Diba? Hindi yung tinatanong ka, pro-Philippines po, pro-China. Sasagot mo, thank you po. Thank you. Ang klaseng sagot yan. Kaya nandiyan kayo, number 15 to 18, hindi kayo pumapasok sa top 12 kasi ayaw nyo ayusin yung mga sagot ninyo. Kahit plastic, sagutin ninyo. Francis Tolentino, naku po, si Tolonges. Tagili din mga kababayan, 16 to 18. At Doc Willie Ong, number 19. Hindi number 19, 15, 16, 17, pang 18. Kaso si Doc Willie Ong mga kababayan ay pasa na po ng certificate ng withdrawal. Nag-withdraw na po siya diyan po sa Senate race. Ang kanyang dahilan ay health reasons kasi sa totoo lang naman, una pa lang tinanong na natin yan bakit tatakbo si Doc Willie? Di ba may sakit? At ang sabi pa niya, yung sakit niya ay nakuha niya dahil sa stress nung siya tumakbo bilang Vice President noong 2022. Tapos nagulat tayo, tatakbo si Doc Willie Ong. So, tama lang na mag-withdraw si Doc Willie dahil mas importante yung magpagaling muna siya sa kanyang karamdaman. Sumunod kay Willie Ong, Philip Salvador. Si Depektibo. Si Depektibo. Pang ilan siya? 14, 15, 16, 17, 18, 19. Naku po! Wala ka ng kapag-apag-asa. Philip Salvador. Sabi ko sa iyo mag-caregiver ka na lang Total, ang dahilan mo sa pagtakbo para maglingkod ka kay Duterte, di mag-caregiver ka na lang. Huwag ka nang mag-senador. Ito pa tong hambog. Ito isa pang kandidato na hinihintay nating mag-withdraw kasi last na tumakbo to, nag-withdraw. So ngayon, ito, top 20. Pang top 20 ka na, Sir Rodante Marcoleta. Tigilan mo na yung pambubuli mo dyan sa Kongreso. Wala ka talagang pag-asa. Top 20 ka. Hinihintay namin yung pag-withdraw mo. Yun lang po ang hinihintay namin sa'yo. Hindi na, wala nang iba.
Gringo Nosan sumunod kay Rodante Marcoleta. Chavit Singson, wala na rin po ito. Nag-withdraw na. Chavit Singson, mas naunang nag-withdraw to ng kanyang candidacy kaysa kay Doc Willie Ong. Tapos, Jimmy Bondok. Nako po. Let me be the one to break it up. Wala ka na, Jimmy Bondok. Kasi, alam niyo, sa totoo lang, ito kabago-bago. Feeling magaling to eh. Wala naman. So, top ano to? 21 to 24. Kala ko ba ito mga padapa may tsansa. Kaya totoo talaga yung sinabi ni Duterte. Para makapasok itong ilang mga padapa senators, kinakailangan nilang manggurgor ng 15. Para makapasok sila. Kasi tingnan mo, 24 o 20. Top 21 nata to eh. 21, 22, 23, 24. At sumunod yung Richard Mata. Sino ba tong Richard Mata na to? Sumunod, Bonifacio Busita, Vic Rodriguez, Teddy Casino, Apollo Kibuloy. Wala na Apollo Kibuloy. Nako po. Kasi sa totoo lang, Bopols lang ang boboto dito kay Apollo Kibuloy. Sinong tanga ang boboto sa isang kandidato na naharap sa patong-patong na kaso? Anong kaso pa yan? Pang-aabuso, human trafficking, child abuse. Tapos boboto ka. Tapos feeling nyo mananalo kayo. Kahit pag dalawang malalaking tarpaulin, meron kayo ni Marcoleta dyan sa EDSA. Hindi pala EDSA yon. South Super Highway. Wala pa rin. Malabo pa kayo sa sabaw ng pusit para manalo. Tapos panghuli, Leody de Guzman. Meron pa ba? Wala na ata. Ito na ata yung pinakahuli. Ayan, bumalik na po tayo sa simula. Okay, so yan mga kababayan. Dito makikita natin na napakalakas talaga ng mga Tulfo. Kaya naman na may mga pagkilos na sila ay dinidisqualify. Yung lahat po, yung buong angkan ng Tulfo. Kasi 5 po yung tumatakbo ngayon. Kung sakali man na manalo sila, yung 5, tapos si Rapi Tulfo nasa Senado, pwede na silang magtayo ng volleyball team. Diyan po sa gobyerno. At ito lang uli, pinagtataka ko bakit pumapasok si Bato de la Rosa dito sa survey ng Tangere. Ano bang meron sa Tangere na wala sa iba? Kasi sa iba, sa mga sa publiko, sa Pulse Asia, SWS, hindi pumapasok si Bato eh. Pero bakit dito pumapasok? I smell something bagoongi. Dito sa Tangere, mga kababayan. Okay, so ito po yung ating lista ng mga pasok po. Diyan po sa top 12 hanggang top 30 mga kababayan ng mga senators na kung sakaling ngayon po gaganapin ang eleksyon, ito pong mga nasa listahan ang mga mananalo. At the same time, nandito po rin sa listahan ang matatalo. Kaya ayan mga kababayan yung ating update pagdating po dito sa mga survey. Itong survey, hindi naman po ito basihan natin sa ating pagboto. Tinitingnan lang natin ang ilang mga pulso ng bayan. Pero wag po tayong magpapabudol na ito na agad ang iboboto natin. Kailangan po natin sa sarili natin magsaliksik. Tingnan natin kung sino po ang para sa tao at sino po ang para sa sarili nila. Yun ang po ang kinakailangan nating malaman. At para sa akin kasi wala pong politiko na talagang perpekto. Wala pong perpektong kandidato. Wala pong perpektong politiko. Sabi nga nila, lahat ng politiko korap eh. Kung lahat ng politiko korap at wala pong politikong perpekto, ang piliin po natin siguro ay yung lesser evil mga kababayan. Yung konti pa lang na nagawang kalokohan. At wag po tayo pipili nung mahaba na yung buntot. Alam nyo, kilala nyo dito yung mga mahaba yung buntot. May buntot ng mahaba, mahaba pa yung sungay. So please naman mga kababayan, maging mautak naman tayo sa pagpili. Piliin natin yung buntot ay nakatago pa dun sa likod, yung hindi pa halata. Ayun, piliin natin. Tapos yung sungay, medyo maliit pa lang. Parang bumubukol pa lang dito.
Wag yung walang iya. Yung sungay sa sobrang haba ay bumabaluktot na. Kahit yung buntot, kitang-kita, kahit anong takip lumalabas pa rin. Huwag po natin piliin yung ganung kandidato. Piliin po natin yung we should settle for lesser evil. Kasi sabi nga nila, walang perpektong kandidato, walang perpektong politiko, wala pong politikong hindi corrupt. O di kung ganun ang sinasabi nila, piliin natin yung, syempre, less corrupt. Hindi yung corrupt na corrupt. Di ba? Saka huwag yung malaki mata. Bakit? Kasi pag malaki mata, marami kita. Okay, so ilan po mga kababayan ang ating update. Nako, laglag po si Amy Marcos, laglag po ang mga padapa senators, at dito sa Tangheri nakapagtataka bakit pumapasok si Bato de la Rosa. So yun po yung nakita ko mga highlights dito. The rest, ay yun pa rin. Yun pa rin naman ang nangyayari sa ibang mga surveys, pero lang dito, number 1 si Bitag, nalampasan si Erwin Tulfo. So ilan po muna ang ating update. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila to. Sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.